I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts to the top. Frameless po ba? Hindi naman na. Bali yung nangyari, may tumingin na po niyan, sir. Ay, yung kapitbahay ko. Hindi naman niya binuksan. Okay. Sige nga po, testing po muna. May naaninag-aninag pa po ba? Wala na. Kasi pag backlight po, kailangan may sounds. May sound siya. May sounds po siya. Yung Netflix. Dapat may maaninag po tayo. TCL. Wala siya. Itim na eh. Kasi bago yung mag-blackout, ano siya? Lumalabo. Nagdidim. Sige na po. Maling araw na po siyang ganyan, sir. Yan. Ayan. May sounds siya. Netflix. Ano tayo naaninag? Yan. Wala. Dapat babakat po yung ano niya, yung screen picture niya. Okay guys, ito, nandito po tayo ngayon sa araw nito sa Biñan, Laguna, sa St. Joseph. Bali, tinawagan tayo ni paring Carlos Reyes. Yan, bali, tiga silang Cavite, yan, kumparing buko. Yun, shoutout sa iyo pare at maraming salamat. At ito, ang kanyang bayo na si Rodel Mercado. Bali, nakausap po tayo regarding po dyan sa TV niya is yung TCL na isang 55 inches na yan, Smart TV. Bali, wala po siyang picture pero may sounds. Ngayon, check upin natin kung anong problema niya. Okay, syempre, welcome to my vlog, Brian T. Tecalitan. Itong nararamdaman ko na ito, matagal na. Bigla siya nagdidim. Nagdidim po siya. Automatic siya. Hindi malabo. Okay. Ito po yung kanyang motherboard. Yan, ito po yung power supply niya. Yan, ngayon checkin po natin tong kanyang yan, kinalas po yung kaya pala wala tayong picture. Kinalas po yung top board, yung ribbon. Sir, ito binuksan ko po, kalas na po ito. Hindi na ibalik. Oo, hindi po niya naibalik. Kaya wala po tayong makita kaninang kahit na yung niya. Dapat may lalabas po talaga siya, sir. Ngayon, ikakabit ko ulit para malaman natin kung talagang nasa backlight po yung problema niya. And then, ito po yung chinek niya. Ito. Okay. Ngayon, checkin din natin to. Bali, naikabit ko na po yung kanyang ribbon. Ngayon, isasaksak ko po siya ulit. Yan, totally walang response po talaga yung yung power supply, yung niya, yung backlight niya. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, check natin, magche-check tayo ng voltahe dito, kung meron siyang voltahe. Meron po siyang supply 82 volts. Dito. May supply po itong kanyang board. Ngayon, dito, titingnan natin kung ano yung busted niya. Yan, may left and right po siya. Naka-parallel po. Ngayon, checkin natin kung saan po siya meron problema. Sa left or right. Okay guys, ito. Bali, checkin natin siya. Siyempre, ito yung ating gagamitin. Isang super LED backlight. Dito natin matitrace kung okay po yung backlight natin at kung ilang supply na bawat po yung kanyang backlight. Yan, kailangan po kung good naman po yung mga backlight niya, dapat po parehas po yung supply niya dito at dito rin po. Kung magkaiba, ibig sabihin possible na pwedeng mayroong nag-open o nag-short na ng backlight niya.
Wala pong nadidetect yung ating tester. Ngayon, lilipat tayo rin sa kabila. Wala rin. Ibig sabihin, may problema po yung ating backlight na to. Kabilaan na po tayo. Yan. Yan. Kadalasan po kasi sa tawag ito, sa TCL, may mga aninag pa po kayo pero deep inside. Once na yun ay magka-change value distance na po dito sa supply, nangyayari po ito minsan sa welding machine o fluctuate ng kuryente o babad sa saksakan, nabibigla. Wala tayong matidetect. Wala kang ilaw. Pag may mga kapitbahay po kayo nagwe-welding, malapit po tayo sa secondary line na transformer, possibly na pwede po mag-fluctuate po yung ating kuryente. Ngayon, yan, hindi po siya, wala po tayong reading na makuha. Kaya ang mangyayari po is, babaklasin po natin, titignan natin kung ano po yung nabusted. Yan. Check rin natin syempre yung supply. Okay. Yan, 233 volts. Okay naman po ito dahil ito ay ang rating current po ng TV is 240 volts. Pero mas the more the best is dapat to is naka AVR po tayo para po sa protect natin sa brownout o either sa fluctuate, either na tumataas. Mas maganda po is naka 110 po tayo. Okay guys, ito, pasensya na, tukulitin natin siya. Bali, dito sa area nito sa baba, nandito po tayo sa right side, sa left. Ngayon, ito, na-check na natin kanina, is good, is 38.6. Okay po siya, sa equivalent is nasa 42. Bali, 2, 4, 6, 7 is 42. Bali, 6 volts po yung isa, times po natin sa 7 is 42. Tapos dito po sa pinaka right side niya na backlight LED is totally wala po tayong ma-reading na po dahil po sa may problema po yung kanyang backlight. Yan. Ulitin natin. Yung backlight natin is merong busted. Yan. Good po yung portion dito. Yan. Kung titingnan natin, chinek ko na po ito, puro 6 volts. Yan. Okay. Pagdating po dito, nalaglag na, sorry. Yan. Pagdating po dito sa may, ano niya, yan, busted po ito. Yan. Bali ito, good din po siya. Okay? Bali, dalawa lang po yung na-busted sa kanya. Kaya ang gagawin natin dito is possibly, na pag mga ganito is totally hindi naman dito, bumigay dahil sa pwersado o either na hirap na o either katagalan. Ito yung bumigay dahil sa merong nag-welding dito nung nagkataon na is bumigay na. Kaya ang gagawin natin is magpapalit lang tayo ng pinaka light emitting diode niya. Tatanggalin natin tong cover crystal niya. Yan, dito. Ngayon, magpapalit lang po tayo niyan. Okay? Paano po magtanggal nito? Ganito lang po yan. Gagamit po tayo siyempre ng cutter. Yan, ganun lang po siya kasimple. Tanggal na po yung pinaka, ano niya, yung crystal niya, yung pinaka mata niya. Ngayon, ito pong pinaka light emitting diode. Sama mo si Saddam? Ito lang po yung pagtanggal niyan. Parang yung Yan. Saddam. Yun, tanggal na po siya. Ibig sabihin, ganyan lang po yung pagtanggal niyan. Wala namang pagkakaiba to eh sa mga ibang LED. Yan, tanggal na po yung ating mata. Yan, bali yan. Yan, natanggal lang po natin. Sure nyo lang po siya na wala siyang hams o either na nakaumbok. Yan, ito po yung dalawang linya. Yan, yung positive at negative niya. Diyan po natin siya ikakabit. Ngayon, kakaskasin lang po natin dito. Yung mismong may dot-dot na yan. Diyan po tayo magkakabit ng terminal para po dun sa kanyang pagkakabitan ng bagong backlight. Okay? Ganon din po yung gagawin natin dito sa kabila, sa taas.
Bali, ito po yung busted niya. Yan. Kung titingnan natin dito is, yan, nailaw po yan. Yan, ito wala. Pagdating dito is meron. Okay? Ito po yung busted niya. Yan. Bali, ito lang po. Ganito rin po yung gagawin natin. Kukuha lang kayong cutter. Gaganyanin nyo lang po siya. Tanggal na po yan. Tapos ito po. Yan. Yan. Ganun lang po. Kasimple. Tanggal na po siya. Talaga pong mag-ano lang po kayo dahil doon sa kanyang LCD nakakatakot dahil baka masira, mabasag. Okay, ngayon ito, lalagyan natin siya ng yung ating backlight. Yan. Bali ito, kung titingnan nyo is meron naman po siyang palatandaan. Yan, yung pinagkabitan dito. Yan. Itutugma nyo lang po siya ron. Yan, may guide naman po siya eh. Yan, ganyan lang. Tsaka huwag nyo magkakamali is yung positive. Kung saan po yung polarity, susundan nyo lang po siya. Tapos, yung pinaka-dot na to, papaskasin nyo para kumapit. Kalasa na sinisibak, siyempre tumataas po yung ating kuryente o either nano is nagdagdag po tayo ng isa. Okay? Yan, maglalagay tayo rito. Tapos dito yung isa. Ganun rin po yung ginawa natin doon. Okay? Yan guys, ito po yung kinabit natin. Kung titingnan natin is dito. Yan. Ang kanyang average ng ating reading, yan, is nasa 38.6. Yan. Normal lang po siya. Kumpara po natin doon sa kanina is isa lang po yung nagdagdag po tayo ng isang LED backlight. Yan po yung technique para hindi na po tayo magkaroon ng problema sa mga backlight. Kasi yung iba pag nagpapalit may problema sa dalawa, tatlo, yun pa rin. Kailangan magdadagdag po tayo ng isa para hindi po persado. Okay? Doon naman po tayo sa isa. Ito guys, napalitan na rin po natin dito yung sa may baba. Bali, ganun din po yung ginawa natin kung ano yung ginawa natin dito sa may taas. Okay. Check. Ayan. 44.2. Okay. Yan. Pakita natin. Naglolo ko po yung aking tester. Okay. Nasa 44.5. Yan, 0.4. 0.2. Gaganon po yan. Dito naman sa isa, 44.2. Okay? Ngayon, tetestingin po natin siya siyempre sa board niya bago natin ikabit yung LED niya. Yung kanyang panel. Kinabit ko na rin po yung kanyang terminal. Titignan po natin yung ilaw niya. Parang dimmer lang siya. Yan, naka-dim. Kasi hindi pa po natin nakikita yung adjustment po niya doon sa kanyang remote. Ito, bali, binabad ko po muna siya ng mga almost mga ilang 15 minutes. Bali yan. So far na pinatay ko siya ulit and then binuksan ko. Totally okay naman po siya. Okay? Bali ito, ikakabit ko muna po yung kanyang LCD panel and then yan, testing natin siya ulit. Yan guys, pinabit ko na po yung kanyang ribbon dito sa kanyang top board. Yan, pati po yung mga sa backlight. Okay? Apply natin siya. Yun, lumabas po siya. Okay na po guys. Lumabas na po yung PCL. Yan. Kung binaliktad ko po yung camera, LCD po yan. Okay guys, okay na po yung ating ginawa na isang 55 inches na Smart TV na DCL.
ang problema po niya is totally yung kanyang backlight is bumigay sa kabila, left and right, isa. Bali yan. Dinayagos natin po yung problema niya at dinanalyze po natin. Totally, so para okay naman po yung mga resistance at okay naman po yung mga voltage ng bawat LED backlight niya. At nagtagtag po tayo, yun, para totally mapwersa man at tumaas, mag-fluctuate, at least meron po siyang additional na isang light emitting diode na kahit pa paano is naka ano po siya, hindi po siya basta magbibigla kasi nagtagtag po tayo. Yun po yung ginawa ko para malaman natin, yun po yung technique para tumagal po yung backlight po. Okay guys, okay na. Siyempre kay paring Carlos Reyes, yan sa Tigasilang Cavite, isang batikang technician ngayon naging construction na. Okay guys, ayan, tapos na po natin ikabit yung ribbon and then yung kanyang sa backlight niya. Ikabit na po natin. Then testingin naman natin kung may picture o okay po ba yung liwanag. Yan, ito po. Okay. Yun, lumabas na po. Ayan guys, isang PCN po siya na 55 millimeters. Okay na po. Bali, ang problema po niya is yung kanyang backlight is nabasted. Kaya yan. Ang problema po ng backlight is totally bumigay na po yung bawat isa niya. Sa left and right, stick isa lang po siya. 6 volts po yung bawat isang backlight niya. Bali, ang ginawa po natin is nagdagdag po tayo ng bawat isa sa left and right na additional na para kahit pa paano tumaas po yung kanyang o mag-fluctuate ng ating supply o ng kuryente kasi hindi mabibigla. At least meron pa po siyang additional na isang backlight na bawat isa, kaya hindi siya basta-basta magkakaroon ng pagpupinto. Ano siya guys, siyempre shoutout kay paring Carlos Reyes na Tigasilang Cavite, na isang batikang technician rin. Siyempre mga 80s, 70s, mga ano, is talagang yan. So, nag-ibang din niya, nag-construction siya. Yun. Shoutout sa iyo pare at maraming salamat sa pagtulong at pagpulitan dito sa Binyan Laguna sa kanyang bayaw. Okay. Tapos na po natin yung PCL. Bali ngayon, medyo gabi na. Tayo babalik na sa ating tao sa Calamba, Laguna. Ngayong araw na to, ako'y nagpapasalamat siyempre kay aking paring Carlos Reyes. Thank you very much po. At kay Sir Brudel. Yan, thank you sir. At maraming salamat. At ngayong araw na to, sa lahat po ng ating tigapanayam at walang sawang nanonood sa YouTube channel natin. Sana po may napulot po kayong kalaman sa pagkapit ng backlight o paano mag-trace at mag-analyze ng sira. Isang 55 na inches na TCL, yan po, okay na po siya. Nandito po tayo ngayon sa Binyan Laguna ng St. Joseph. Hanggang dito na po at sa lahat po ng bago lang po sa YouTube channel natin, huwag po natin kakaligtaan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. At thank you and then like and share. Hanggang dito na po. Bye-bye po. I got so motherfucking design on right now.